diya sa atong pagka-binunyagan as Catholic Christian o sa tibuok katawhan sa Dios nga nagasimba sa Dios nga nakaila nga dunay Dios sa langit, nga dunay nakaila nga dunay usa ka labaw na managagahom dito sa langit. Muna ang mga timailan nga kita saksi na sa atong pagkabanaw. Nindot kay nga paminahon nga ang langit na abli kunya Luke chapter 17 verse 21 naa na sa ato nga kasing-kasing ang giharian sa langit naa na unya umut-humot na naa na sa ato kasing-kasing na ambit na nato ang giharian sa langit sa ato kasing-kasing diya sa in the context diya sa atong pagrelasyon sa tao o sa Dios o sa tao. Muna nakanindot nato diha nga naa na sa kasing-kasing naa na ang yawi sa gingharian sa langit diri sa atong kasing-kasing. Mura samtang na diri sa atong kasing-kasing na enjoy nato ang gingharian sa langit diya sa pagkabanaw ni Kristo, naa pa ni ang kamatuoran nga kita naningkamot diya sa pagrelasyon kay musugot sa dili while napatay ni kalibutan na musugot sa dili bisag nabanaw ni si Kristo nagpabilin gihapon ang naagihapon ang mga kahigwaos, naagapon ang mga problema. Kay basyo niya, nabanaw na si Kristo niya, nabanaw na sa atong sa istorya ni, nadunggan ako. By the way, good morning sa ato ang tarangurong mahal nga obispo din sa Davao, si Monsignor Fernando Catalia. Good morning. O sa tanong mga kamalian sa Davao, good morning. Nainumdum ko ni Father Johnny Tabeleran diri pa sa St. Paul sa una. Istorya siya nga sa istorya nindot kayo nga dihay tao daw nga gilubong ang iyang pagkamakansala, iyang tanan yang klaseng dautan sa iyang kinabuhi, iyang gilubong kay ipakamatyan man niya ni Kristo ang kasakit sa ipakamatyan man ang pagkamakansala sa tao. So iyang surrender ang pagkamakansala, iyang pagkapalangubog tanan nga bisyo sa iyang kinabuhi sa diri sa pagpasakit, pagkamatay, pagkabanaw ni Kristo. Lunit ang butil niya balik kay nabanaw naman ni Kristo, nabanaw sa iyang mga bisyo sa iyang kinabuhi. Nabanaw man si Kristo, nabanaw sa iyang pagkapalangubog, nilubong niya dito sa pagkamatay, si Kristo niya pagkapanaw, banaw sa iyang pagkapalangubog. Mga dinis ato ang nindot kaayo kay ang ato ang kinabuhi while na i-enjoy nato ang ato ang kinabuhi din sa pagkabanaw ni Kristo diya sa itong mga relasyon kay ang context sa pagkamatay ni Kristo diya sa cross, context man sa gugma kay kanang pagkamatay sa cross sa wala akong disdutan sa mga ginawang program dili basta-basta sa unang panahon kay kanang pagkamatay sa cross panahon ni Kristo usa ka makaulaw, usa ka kamatayon sa kawatan kriminal. Muna karon sa ato ang panahon sa contemporary celebration nato sa commemoration sa Paschal Mystery, ato nang makita nga balaan. Pero sa una, usa ka kamatayon sa kawatan, muna ka pwedeng paita. Nga ang pagkamatay ni Kristo iyang giduol kadtong usa ka kamatayon diin. Usa ka kamatayon sa mga usa ka kamatayon sa usa ka tinunglo nga mga kriminal. Aron pagpakita sa tao sa dignity sa matag usa ka nato. Ginatawag dignity ang kamatayon sa mga makasasala pinaagi sa unblemished nga walay sala nga tao nga dili unta angay nga ilansang kay ubot una-unahon kita untay angay ilansang kay usahay ko kining binisanto murag bag kuan ba kining murag dulong siyang tanawon pero giya kaulo ang gihatagan ni pamalandong na mo itong ginag Good Friday kay usa ka nindot kay nga kasinatian sa
kasi ngatian sa itong biyahe sa Kistorahandong London, Good Friday. Wala nga sa Good Friday, usat while namalandong ta sa pag-antos, pero usa ka na ka Good Friday, dili Bad Friday ka. Kasi bati mo na una na to, dulong ato ang muna nga ang kanindot diya sa pagkamatay ni Kristo diya sa krus, nga dili unta siya angay, nga kita untay anayan. Mabasa na sa Isaiah chapter 53, research lang, nga iyang ang ato mga kasakitan, giadto dito sa krus. Ang ato mga kagulanan, mga kapildihan, giadto dito, gilatan sa krus. Sa dito na nga tanan. Muna nga, doon na ang krus sa una, usa ka tunglo, pero karon ang krus, uban ni Kristo, usa ka panalangin. Muna nga kung hisugutan ganina, while nabanaw si Kristo, nagyapon ng mga problema. Doon nagyapon ng mga kagulihan. Doon nagyapon ng mga di maayong pananahon diya sa tuang sa kapamilya, diya sa area sa mga politika, diya sa pero dili siya angay nga kahadlukan kay kabalaan kay nabanaw na lagi si Kristo. Doon na natay inner power din sa pagkasing-kasing served by the Holy Spirit, emanates from the Paschal Mystery, ang kadaugan sa katang sa kanato. Muna naway sa pagkabanaw, nagpadayon atong pagkamain ng puon, bisan usahay kay tao man ang atong kasinatian. Usahay mag-ampo ta, usahay na yung mga kahigwaos, usahay mato na simbahan, katul man, mura magway lang iampo, never mind kay ang pag-ampo, dili kaliyukan nimo, kaliyukan sa Diyos, diha nimo. Muna pag-adto ni simbahan na disturbo kasi mong mga bata, relax lang kay ang kanang pag-ampo, dili kaliyukan nimo, kaliyukan na sa Diyos. Muna na never mind kung usahay ang pag-ampo kapoy, usahay ang pag-ampo kay tao man ta, di pa man ta anghel. Tinuod na ang kasinatian, Lucas 17:21. Ang ginharian sa langit din sa itong kasing-kasing in the context sa pakigrelasyon. Pero tao man ta, naaman usahay ang mga akong hisgutan kahigwaos. Nausahay mga negative sa itong palibot, within or outside family, naaman na. Pero ang nakadindot kay kung kini mga kasinatian sa mga pag-antos diha ni Kristo ba ni Kristo, usaman kini ka paglaom ngadto sa atong pagkapadaugon. Mula nga ang atong mga kahigwaos, ang atong mga disorder, political, social, economic, uban ni Kristo, gahatad ginigapon og paglaom. Kay masukod kag nadili og wala panalitan nila, walay Diyos sa kinabuhi. Bisag mo ingon mga atheist, mamay man pagtuo sa Diyos. Bisag wala kay pagtuo sa Diyos, masukod kay sa dili, doon naman kasakit sa kinabuhi. Doon naman yung kahigwaos. Kaya ka na lang ang kinabuhi itself is kahigwaos man. Ako gisgutan ka ng pinigmatan mo, mga pukaon, mamahaw, maliod ko, report sa opisina, asa ka mang kapita. Ako diyan ko yung malikon kay kabahin sa explanation. Asa ka man, o kuhan ka, teacher ka, ito ka sa imong classroom, lawyer ka, ito ka sa imong law firm, senator ka, ito ka dito sa opisina nimo.